Luslos na ganun kalaki ang nakuwang boto nitong si VP Sara, di ba? Alam ho nila kung sakaling magkaroon ng laban, showdown sa 2028, hindi ho talaga sila makakakana dito kay Vice President Sara Duterte. Kung ako sa iyo, Senator, dito kay VP Sara, kasuhan nyo na yan si Luistro. Kasuhan nyo na yung ali na yan, no? Hindi nagbabayad ng utang, no? Ibang klase talaga tong si Luistro. May nalalaman pang pamano-mano, meron naman palang utang, di umano. Mali. Ito yan sa kabila. Take ko na explanation, ma'am, kanina kung narinig ninyo. Unang-una, kailangan Diretso Duterte plus 2, Camille Villar and Amy Marcos. Kasi para alam na nila, isang grupo sila, hindi na sila mag-away-away nang dahil sa politika. Ang pag-aawayan na lang nila ay kung saan at paano ilagay ang mga proyekto, yung mga ganun ang pag-uusapan nila, yung serbisyo sa bayan. Pangalawa, kapag sobrang dami ng boto, block voting siya, straight voting siya, ay mahirap habulin sa dagdag bawas sa dayaan sa computer. No? And then, pangatlo, ito yung mga senators na alam nila kung ano yung gusto ng bayan. Ang gusto ng bayan. Tayo dito medyo doon sa sinasabi na black voting mahirap dayain. Medyo mawalang galang dito kay VP Naniniwala tayo doon pagka black voting medyo mahirap dayain. Pero yung pagpapadala kay Tatay Digong diyan sa The Hague, Netherlands, napakahirap isipin. Mas mahirap pa hong isipin yung dayaan kaysa doon kay Tatay Digong mapadala siya sa ano. Mas madali pang isipin yung dayaan na magkakaroon ng dayaan pero imposibleng mapapadala sa The Hague si Tatay Digong. 'Di ba? Sa dami na nagmamahal sa kanya, kaya nga nagpunta tayo doon Kaya hirap ko siya, hindi ko tayo puro salita dito na mahal natin si Tatay Digong, mahal natin siya. Pero nung panahon na kailangan tayo ni Tatay Digong, wala naman tayo. 'Di ba? Kaya nagpunta ho tayo doon. Kung yun nangyari, itong election na to, ang sasabihin sa atin ng administrasyon, ganito lang hong ilalabas nila sa kanilang mga bunganga. Maliit na bagay. Bayan is ituloy ang nasimulan na pagbabago, yung tunay na pagbabago ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasaan si Pulong? I expect to see him tomorrow kasi Mother's Day. Nung inimbita ko sila sa group chat, umuo naman sila. So, nakauwi Pulong. Hindi ko lang alam kung nakauwi na siya sa Davao City or nasaan siya, pero nung nagbigay ako ng... Si Kong Pulong, rockstar si Kong Pulong Tindi-tindi ng kampanya dito sa Pilipinas, siya na doon sa Netherlands. Ganyan katindi ang kumpiyansa ng mga Duterte na hindi sila basta-basta matatalo dyan. Ganun sila kamahal ng mga Dabawenyo. Invitation for Mother's Day. After election na ho tayo makakapag-Davao. Matutuloy na rin, after election na ho. Ang dami ho natin inaasikaso, medyo na busy tayo, medyo meron tayong pinagkakabisi-bisiyan. 10,000 halik. Etong mukha na tong hahalik ho sa inyo. 10,000 beses. Ano lang, wala tayong binibili. Babae, lalaki, lahat hahalikan natin sa mga subscriber. Lahat. Merong pang kasamang yakap yan. Kung isa ho kayo sa mga swerteng mapipili, basta manalo tong 10 na to, naku, pakay, halik, lahat, di ba? 10,000 subscriber ka ni PH Update. Yakap. Ganun lang yun. Di ko natitignan cellphone. Yakap, halik. Anak ng toko. Di ba? Ganun lang naman ho yun. Pagka nanalo tong 10 na to. Paano naman PH kung 2 lang nanalo? 2 subscriber ang makakatanggap ng tagda 2,000 na yak. Para sa mama ko, umuo siya. Uy, yan, Mother's Day pa lang ngayon. Happy Mother's Day sa lahat ng nanay. Sa lahat ng nanay, yung ano niyan, yung mga yung diba? Pagka panahon ganito, parang Valentine's Day din ho ito Diba? Ito ho yung panahon ng mga mga father, mga mother tsaka father. Ika nga. Sabagay, wala nang batang nanonood dito, no? Patulogin nyo ng maaga sila Junjun. Baka, hindi baka.
nandun talaga yon kasi sabi niya, okay, we'll see you. Message sa VP, Mother's Day. Yes, oo. Ang laki ng pasalamat natin sa ating mga nanay, no? Ako lalo na dahil yung trabaho ko ay demanding siya and it takes 24 hours, 7 days a week para sa akin dahil ang schedule ko ay nagdedepende sa schedule ng mga tao. Kaya mahirap siya para sa akin ang scheduling, lalong-lalo na meron akong 3 anak na kailangan palakihin at bantayan at nandyan yung nanay ko. In fact, very recent example sa appreciation ko sa aking nanay ay itong campaign na ito. 3 weeks akong nagbiyahe, nag-caravan, nag-Duterte caravan kami, Visayas to Mindanao to Luzon. Nandoon yung mother ko para magbantay sa youngest ko na anak na dala-dala ko siya sa kampanya, yung youngest ko, and sumama din yung nanay ko para siya yung magbantay sa aking anak. Ma'am, yung Mother's Day plans nyo, will it be lunch and then will it be strictly Mother's Day lang or do you expect na ma-bring up yung controversy, yung video ni Congressman Boy? Well, I do not know. I do not know what will be talked about tomorrow. Yung Mother's Day namin ay dinner siya tomorrow doon sa residence ng nanay namin. And I don't know what will be discussed. But kung ako lang pahuhulain kung ano yung i-discuss, I think the discussion will be about PRD in detention sa Hague. Okay, Charm Radio. Any representation? Last question na tayo guys ha. Yes, Ma'am Charm. Papahinga na itong itong ating VP. Ang dami yung tanong. Wala naman akong naririnig na tanong na kung saan talagang makapagdudulot ng pagbabago dito sa bansa. Puro chismis lang sa inyo. Dapat showbiz yung pinasok nyo, di politika Oo naman, Charm. Wala na. Yes, ma'am. Opo. Pareho, ma'am. No? In fact, my pillars are my parents. And a manifestation of that is yung nakita ninyo when I took my oath as Vice President. Ang kasama ko doon ay yung nanay at tatay ko na nasa likod ko silang dalawa. So, sila talaga yung dalawang pillars ko, nanay ko tsaka tatay ko. And of course, na merong pinagdadaanan yung isa ngayon, yung tatay ko, ay masakit din sa akin. Although sabi ko nga, ma'am, nabanggit ko na noon na masaya ako in a sense na kung tingnan natin ang good things about mga nangyayari, ay nagkaroon ako ng relasyon na father-daughter sa aking tatay. Dahil noon talaga ay wala talaga kaming, hindi kami nag-uusap, hindi kami nagkikita at all. Kahit nung siya ay Pangulo, mabilang mo lang kung ilang beses kami nagkita. Pero doon sa Hague, halos 2 weeks kami araw-araw na nagkikita. And that was the most in my entire lifetime na mahaba ang usapan, na peaceful ang usapan, walang nag-argue, walang nag-aaway. And masaya. Pambihira talaga. Ibig sabihin, Bibi, pagka nung hindi pa nakakulong tong si Tatay Digong, healthy naman ho yun. Healthy naman yung ganun. Yung tipong laging siguro argumento, diskusyon na itong si VP at saka si Tatay Digong. No? Kaya na nga, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Tapusin natin ang napakatindi nitong election na to, nitong kampanya na to. At ang aking masasabi, ang aking pangtapos na ending salvo, pasasalamat sa mga kasama natin dito sa PH Update, sa mga bagong subscribe, sa lahat ng mga kasama natin. Maraming salamat po dito. Sa lahat na sumusuporta sa atin, mga kamag-anak, mga kaibigan, nakilala dito sa space na to. Maraming salamat sa lahat ha. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga nagtulong-tulong para ikampanya itong 10 kandidato nitong si Tatay Digong. Di naman ho tayo aabot dito sa punto na to kung di dahil sa inyo.
No, hindi tayo aabot diyan. Hindi tayo aabot ng ganyang karami ang nagtitiwala sa 10 kandidato na yan kung di dahil sa inyo. Dahil ho yan sa pagbabahagi nyo ng inyong kaalaman kung anong kayang gawin ng mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So always, mahalin ho natin ang Pilipinas. Maisog! Kala nyo si Atty. Victor, no? Si PH to. Maraming salamat po mga kababayan.